Good afternoon sa lahat. So, mayroon lang akong dapat sabihin na tungkol ito sa aking panaginip. Itong panaginip ko ay November 2025. Diba sabi ko sa inyo na mayroong magaganap na mga malaking baha. Malakas ang pag-ulan, 3 days na pag-ulan. Ay marami na mga naglulutang na mga sasakyan. So ito ay nangyari. Sabi ko kasi dito ko na naginip dito kasi ako ngayon sa New Zealand. So sabi ko mayroong magaganap na malaking baha, 3 days na pag-ulan sa aking panaginip. So at saka mayroon din akong panaginip na mayroong magaganap na mga landslide. So hindi ko man nakalain na dito pala mangyari sa bansang New Zealand ang aking panaginip. Ito ay maraming nagkabaha sa Mount Maunganui, New Zealand, Tauranga, Bay of Plenty, at saka sa ibang part pa ng North Island. So nagkaroon ng malakas na ulan. Ito ay nagkaroon ng naganap ang malaking tragedya talaga na mga baha. May kasama pang landslide, so maraming na missing. Hindi ko lang alam kung na-locate na ba yung mga katawan, mga tao na natabunan ng landslide. So totoo pala ang aking panaginip. So nangyari ito sa North Island, New Zealand. Hindi ko naman ginusto yun. Di ba nag-post nga ako sabi ko mag-ingat sa mga malaking baha na mangyayari. So nangyari nga talaga. So ilang bisis din ako nakakita ng pagpula ng langit, parang kulay dugo. Sabi ko may mga masamang panahon na darating. At saka nung January first week ata ito, nagkaroon na ang araw ay kulay orange. So kakaiba yung kanyang liwanag, hindi sa normal na araw. So sabi ko mayroong magaganap na masamang panahon. At saka sa aking panaginip talaga, totoo ang aking nakita. Nandun ako sa ibabaw ng bundok ay laganap ang mga baha. Malakas ang ulan, walang tigil ang ulan, patuloy ang ulan ng ulan. At hanggat na nagkaroon din ng nakita ko sa landslide. Pero mayroon pa akong isang panaginip na hindi pa nangyari. Mayroong mangyari na tsunami. Ito ay malampasan ang isang lugar, walang bahay, walang bundok, walang building, mga sasakyan nakalutang. Karugtong ito, karugtong ng aking panaginip, pero hindi ko lang alam kung saan ito mangyayari. So hindi man nangyari sa year 2025, nangyari talaga sa year 2026. So lahat ng aking panaginip ay nangyayari. Gaya ng Christchurch earthquake, February, nakalimutan ko na, 2011, basta February 2011. So ang Kaikoura earthquake ay napanaginipan ko rin. Nandun ako sa bundok na nasa ilalim ako ng lupa, sa ilalim ako ng mga fault line. Nakita ko rin ang lindol sa Kaikoura.
sa kay Kura ito nangyari. So, totoo. O kaya naman, talagang totoo ang aking panaginip noong November 2025. Sabi ko mayroong magaganap na malaking baha na mangyayari. So, nagkatotoo talaga. So, kahit ito'y babala, sa panaginip ko lang nakikita, dapat natin mag-aware tayo, kaya dapat natin wag natin baliwalain. So, nag-abiso din ako, sabi ko year 2026, mayroong mga lugar na magkaroon ng landslide. Sabi ko sa video ko, sa unang video ko sa 2026. So sabi ko, mayroong magaganap na mga landslide. May mga lugar na walang lindol pero magkaroon ng landslide. So kompleto ang panaginip at saka warning ko sa year 2026. So kung gaano kalupit ang year 2025, mas malupit pa ang year 2026. Dahil ito rin mayroon, nag-warning din ako, di ba sabi ko. So delikado ang bansang Pilipinas, lalo na dyan sa Sultan Kudarat. Sunod-sunod ang lindol, 600 aftershock. So anong ibig sabihin yan? Or maybe tinutulak ng lindol ang lupa, bubuksan para lalabas ang mga yaman sa ilalim ng lupa, sa ilalim ng karagatan ng bansang Pilipinas. So natural lang yan, kapag may lindol, itutulak talaga, ay bupos ng lindol ang mga kalupaan. Dahil bubuksan na ang likas na yaman ng bansang Pilipinas. Ilalantad na sa year 2026, nag-umpisa na. So nauna na yung Malampaya East 1. So ito ay gwardyado na ngayon ng sandatahang lakas ng bansang Pilipinas. So lalo pang nagkainit ang China kasi nalaman talaga nila na may mga langis ang bansang Pilipinas. So hitik na talaga ang mga ibang langis din sa bansang Pilipinas. Ay rin lalantad ito. Ito ay natural gas. Ang natural gas pala, hindi pala ito gasolina na nakita. So ito ay parang, hindi ko alam kung anong klaseng langis yan, kasi hindi naman tayo sa Bureau of Energy. So marami pa dyan, marami pang lalabas ng mga langis. Meron pang sasabihin na naman si BBM, mayroong lalabas na naman panibago. Ito ay sa Camago 3. So baka ibang ano naman to, likas na yaman. So kung lalabas ito, pangalawa na yan. So mayroon pang Camago 4 at saka dito sa Pag-asa Island. Patuloy pa rin ang drilling. So magawa ang ating BBM ng ikakaunlad natin at saka ikakaganda ng ating bansa, pero pilit pa rin sila. Pilit pa rin siya na papailan ng impeachment ni Chavez Singson at saka yung mga Duterte Black, mga supporters. So hindi kayo mananaig, hindi nyo kaya pabagsakin si BBM. Ang Diyos lang ang makapabagsak kay BBM. Dahil si BBM ay malinis na tao at walang bahid na korupsyon. Yan ang totoo. So gumagawa na naman sila ng ingay, kung ano naman ang ingay na gagawin nila. Itong abangan natin yung impeachment ni Sara Duterte. Sa February 6 matapos na yung isang taon ban. So mayroong gimpal si Trillanes sa ombudsman. Ito ay malalaman natin ang katotohanan paglabas, ilalantad sa publiko ang bank account ng mga Duterte. So diyan natin malalaman kung sino ang talaga ang mastermind sa korupsyon. Hindi lamang sa korupsyon, pati sa droga. Yan sila yan. So sabi ko sa inyo, walang makakalihim o maitago sa batas ng Diyos. Magbabayad talaga kayo.
So tuwang-tuwa pa yung iba na na-hospital si PBM. So abangan na lang natin kung ano ang mga next na lalabas sa bansang Pilipinas dyan sa Palawan. Mayroon daw, sabi ni PBM, baka next month naglabas na naman siya. Panibagong ano na naman to, panibagong likas na yaman ng bansang Pilipinas. So dito rin sa Luzon area, ito ay malaking gasolina din to. Ang may alam nito ay si Candy Tranagas, Traniagas o Tranagas. So I'm sorry talaga sa mga nasalanta ng baha. So hindi ko naman kagustuhanan yan, nag-warning ako noon. Sabi ko mag-ingat dahil may nakita akong masamang panahon na mangyayari, magkakaroon ng baha. Pero ang tsunami wala pa nangyari, hindi pa nangyari. Hindi ko alam kung anong lugar ang tatamaan ng tsunami. So nakita ko talaga wala ang natirang bundok, bahay, wala. Kahit punong kahoy, wala. Ito pang hindi nangyari, pero ang baha nangyari na. At saka sinabi ko na mayroong magaganap na landslide. Nag-warning ako bago mag-year ang mangyayari sa year 2026. So nangyari nga dito sa New Zealand. Pero hindi lamang New Zealand, restore ang buong mundo ngayon. So higpitan natin ang ating pananampalataya at ang ating magsisi na tayo sa ating lahat ng mga kasalanan, magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Yung tunay na pagbabago na walang bahid ng pag-aalanganin. Dahil ang mangyayari sa year 2026, marami pa. January pa lang tayo, starting pa lang. So marami pang magaganap. Hindi pa naranasan ng tao, maranasan nila. So positive talaga ang ang World War III. Magkagira muli sa Middle East, sa Greenland, at saka dito sa Asia Pacific. So patuloy pa rin ang aking babala na gira na mangyari sa Asia Pacific dahil ang China interesado sa gasolina ng bansang Pilipinas. So ayon sa kanilang pinaglalaban, Tindas Line kasama ang Palawan. So kung ipatupad talaga nila yan ang kanilang Tindas Line at hindi sila sumunod sa tinatawag na sa tribunal, ay mauwi talaga ito sa digmaan. So magdagdag na naman ng Amerika ng mga missiles panibago para proteksyonan ang bansang Pilipinas dahil agresibo ang China. May balak ang China na agawin ang ating mga langis, ang ating mga minerals, ang ating lahat ng likas na yaman sa bansang Pilipinas, lalo na dyan sa West Philippine Sea. So hindi ko lang alam kung anong plano ng China, pero naghahanda yun sila, either under submarine. So pwede nilang gagawan ng paraan. So dapat bantayan natin ang ating West Philippine Sea, lalo na dyan sa ating karagatan. Dahil nangyari na yun noon, yung tinatawag na mayroon silang pipe na nilagay papuntang China. So kaya nawala siguro ang Malampaya gas dyan sa Malampaya. Baka sila ang nagsipsip. So baka may mangyaring itong ganito na naman. So hindi naman natin nakita kung ano talaga, pero ayon sa Intel, yan ang balak nila. Parang sila, Pilipinas mag-drilling, tapos sila ang makinabang. So kaya dapat bantayan ng ating mga Coast Guard
Hindi lamang Coast Guard kasi dapat ilalagay talaga yung mga barko na pandigma ng Pilipinas. So, baka ito ng time na ibubuhos na ng ating Panginoon ang kanyang biyaya sa ating bansang Pilipinas. Dahil ito ay nakita ko sa aking panaginip noong September 21, 2025. Nakita ko ang ating mahal na Panginoong Hesus bumaba siya sa lupa. Wala siyang ibang binabaan kundi ang bansang Pilipinas. Kasi nasa likuran niya ang bansang Pilipinas. Natabunan ng kanyang balabal, yung kanyang kapa, yung kanyang suot na kulay gold. So, sabi ko mayroong magaganap. Kaya diyan nagsimula nagkaroon ng sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na baha, sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na sunog. Dahil lilinisin muna ang Pilipinas at babaguhin ang lahat hanggat ang tao sa bansang Pilipinas ay walang pagmamahalan, walang pagkakaisa. Patuloy ang mga traidya. So walang katapusan ang traidya. Saan ka nakakita buong bansang Pilipinas niyayanig ng lindol. Kasi ang bansang Pilipinas ipupos yan, itulak pataas. Baka pagdating ng panahon baka magdugtong ang Luzon, Visayas, Mindanao. So hindi natin alam kung anong mangyayari. So kailangan mag-ingat. Kapag nagkaroon ng lindol, gagalaw ang ibabaw ng lupa, ipupos ng lindol ang lupa ng bansang Pilipinas. Baka ito ay idudugtong na ang buong bansang Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, maging isang lugar na tayo, wala nang tinatawag na dagat. Itong dagat ay nakapalibot lamang sa gilid. So baka yan ang mangyayari. So, ang likas ng yaman ng bansang Pilipinas baka ibubuhos na ng ating Panginoon Hesus. Kasi nakita ko ang bansang Pilipinas ay nagniningning, kumikislap-kislap parang gold. Ibig sabihin, ang Pilipinas will be great again o maging mayaman sa buong mundo. So kapag nagbukas na dito ang lahat ng yaman sa Pilipinas, wala nang gasolina sa Middle East, ubos lahat. Dahil ang main source ng gasolina dito sa atin sa bansang Pilipinas. Yan ang magaganap at yan ang mangyayari. Masaksiyan ng buong mundo. Ang bansang Pilipinas ay hindi basta-basta. Dapat magkaisa tayong lahat. Wala nang siraan, walang away-away kahit sino man ang mamumuno sa ating bansa. At dapat ang ating iluluklok kung sakali man na mayroon pang eleksyon na mangyayari or wala na, si BBM pa rin ang mamumuno sa ating bansa. So maganda pa rin kung si BBM na lang ang ating gagawing Prime Minister. So baka mag-change ang time, mag-twist ang baka maging divine government na tayo. So kaya bakit nililindol ang Sultan Kudarat? Baka mayroon din yaman dyan na hitik na at saka ipupos or either yung babala ko na sinasabi ko na mayroong bulkan na sasabog sa ilalim ng dagat. Bubuksan na kasi ang lahat ng yaman ng bansang Pilipinas. Mainit na sa ilalim ng lupa. Kaya panay yung lindol sa buong bansang Pilipinas. So hindi lamang nauna talaga ang bansang Pilipinas restore. Bago pa nangyari ang mga lindol sa Kamchatka, sa Japan, sa Taiwan, at sa ibang lugar din. Maraming mga pinsala, mga traidya na nangyayari na hindi natin alam. So, prepared lang tayo at magbalik loob na tayo sa ating Panginoon. Yan ang lagi kong sinasabi kasi yan ang gusto ng ating Panginoon. Magbago at magsisi sa ating lahat ng ating mga kasalanan, magbago at magbalik loob na tayo sa ating Panginoon. Dahil maraming mga tao na hindi pa rin nag-repent in God and believe in God. Patuloy pa rin ang gumagawa ng mga kasamaan.
Nakalimutan na maraming nakalimot sa 10 Commandments of God na iniwan sa kay Moises noong time na panahon ni Moises. So wala akong religion na hindi ko kayo hinikayat na para ang sa akin lang totoo ang ating Panginoong Hesus. Believe in God and believe and repent in God. Yun lang masabi ko sa inyo. At ito na, once na magkaisa ang bansang Pilipinas, yayaman tayo. Wala na ang korupsyon. Tigil na natin mga korupsyon, pero ang mga mayroong taga-tao na sakim gusto magyumaman sa maling paraan. So, kung mga matuloy man ang eleksyon, dapat ang ating iboboto ay hindi yung mga Duterte kasi maka-China yan. Baka mawala pa yung ating langis na pinaghirapan. Next year na ito makinabangan ng bansang Pilipinas kasi nakakuha na sila ng source ng langis. So may rami pang connection yan. Kailangan may proseso pa yan. So puhunan na naman ang ni PBBM. So proteksyonan natin o kaya bantayan natin, bibigilan sa ating likas na yaman sa bansang Pilipinas. Maraming nalabas, ilalantad ngayon sa year 2026. Crude oil, gas, hydrogen. Hindi ko lang alam kung naumpisan na ba. Kung makuha pa sana yung tinatawag na deuterium. Yung deuterium kasi malakas yan. Parang tubig lang siya. Pero bubula yan sa ilalim dagat. Marami dyan sa Surigao. So sa Ligwasan Mars, hindi ko pa alam kasi next Dubai yung Ligwasan Mars kung mangyayari yan. Ilalantad yan. Kaya panay yung lindol sa atin. Huwag tayo magtataka. So wala namang lindol na grabe ang pinsala. Pero ganun pa man, hindi natin maisukat kasi ang may control dyan ang ating Panginoon. Siya ang mayawak ng ating kalikasan. Nagbabalang bagsik ng panahon, gira, piste, gutom, lindol, bagyo, ba, sunog. At marami pang iba pang mga inundasyon at iba pang mga kalamidad na darating. Once na mga tao magkaisa, magmamahalan, ang buong bansang ang lahat na mga Pilipino magmahalan, magkaisa, ay walang imposible na maging mayaman muli. Maging mayaman ang ating bansang Pilipinas sa pamumuno ni PBBM. So, kung hindi si PBBM nagpresidente, baka kung si Sara, wala na, baka kukunin ng China yan ang West Philippine Sea. So, pasalamat tayo kay PBBM na nabuksan ni PBBM sa tulong ng mga namumuhunan sa ating bansa. So ginagawa ni PBBM ang lahat para sa ating bansa at sa buong sambayan ng Pilipino. Tingnan niyo ang presidente PBBM kung anong ginagawa. Araw-araw busy. Araw-araw umiikot sa buong bansang Pilipinas. Hindi lamang yung mga ibang presidente na dumaan ay nandyan lang sa Malacanang. Pero si BBM, rain or shine, ay pupunta kahit sa mga nasalanta ng baha, nasalanta ng sunog, nasalanta ng lindol. Ay pinupuntahan niya ang ating mga kababayan. Yan ang tunay na lingkod na presidente, hindi yung katulad ni Sara. Dadalaw lang, dadala na ng mga pandesal. Saka pupunta lang, kunwari, nagpunta naman, wala naman may initulong. Nagpakitang tao lang ba? Yun ang tao na hindi pagkatiwalaan, plastic. Kung may mga nangyaring baha, nasalanta ng mga traidya, pasyal. So hindi nyo ba nahalata yan? Pero mga DDS, tanga talaga. Tuloy pa rin ang kanilang mga supporter kahit na marami na mga anomalya na nangyayari. Si BBM nga naglantad ng mga korupsyon. Kaya binalikan siya ng mga korupsyon, mga korap. Dahil giniba ni BBM
Una, Pugo. Si Kibuloy, hindi mahuli-huli, hindi matulan. Sa panahon ni PBBM, nahuli. Si Digong. Kaya dinala sa ICC kasi doon ang mga tao nagreklamo kasi pag dito ang justice sa ating bansang Pilipinas wala. Pera lang katapat, tatapalan lang na pera. Quits ang kaso. So nabuwag ang Pugo. So na-discover ni PBBM ang mga korupsyon. Ghost project. Ghost flood control project na bulgar ni PBBM. So hindi pa ba sapat yan ang pinapakita ni PBBM, pero kayo mga tanga ng mga DDS ay idol nyo pa rin ang mga Duterte. So gising na dapat. Sa akin wala naman na PBBM man o Duterte man, pero sa akin sa tama lang. Kahit yung mali ng kabila ipapahid pa kay PBBM. So irang bisis na kayo nagrally. Ngayon nag-file na naman ng panibagong impeachment. Ngayon nag-file na naman si Chavit Singson ng impeachment. Dahil maipit na si Chavit kaya nag-file ng impeachment para hindi mabulgar ang baho ni Chavit. At saka yung iba pa mga konektado sa mga Duterte corruption, mga alos lahat Duterte talagang mga involved. Duterte senator na involved. So bahala na kayo sa buhay nyo kung anong gagawin nyo. Basta patuloy ang lindol, bagyo, baha, sunog, kalikasan ang maningil sa lahat ng mga hindi pa nagbabago at hindi pa nagbalik loob sa ating Panginoon. So maraming salamat at God bless sa inyong lahat. At dito na lang, at kung update ko na lang kayo kung mayroon akong panaginip na panibago. So marami na naman ako nakikita. So dito na lang at maraming salamat kasi mayroon pa akong pupuntahan. God bless sa inyong lahat. So wag na tayo magpakatanga. Imulat na natin ating mata. Pinaglalaban ni PBBM ang West Philippine Sea. Dahil dyan sa West Philippine Sea, maraming gasolina dyan. Mayroon pang lalabas dyan, marami pa. Kung si Sara naging presidente, nakuha na ng China yan. Kaya wag natin suportaran ang mga Duterte. Totoo lang. Sayang lang ang inyong mga loyalty. Hindi makakatulong ang mga Duterte sa ating bansang Pilipinas. Puro panggugulo. Gobyerno ng impyerno. Wala mangyari dyan. Dito na ako kay PBBM. Talagang tunay at tapat na paglingkod sa ating bansang Pilipinas. At sa pagtulong sa ating mga kapwa Pilipino. So, suportaran natin at proteksyonan natin ang ating PBBM. Dahil malinis itong ating presidente ito ay mabait na tao. At ito ay tumatawa lang. Yan ang tunay na presidente. Ginagalang ng iba't ibang bansa ang ating presidente, pero tayo mga ibang Pilipino ay hindi ginagalang sa PBBM. Kung ano pang sinasabi mga daw bangag, adik, o kung ano pang tinatapon nila kay PBBM. Mahiya naman kayo. Kayo ay Pilipino, dapat ang inyong loyalty sa Pilipinas, hindi sa bansang China. Useless lang, walang nagawa si Sara Duterte. Ito, puro pang paninira, gumagawa ng kwento, gumagawa ng ingay, pinapaaway ang kapwa Pilipino dahil naniniwala sa China. Kaya gusto na maiwalay nilang Mindanao para ito ay masulo ng China. So dito na lang at maraming salamat. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Basta ang sa akin lang, umanda na lang kayo sa mga lindol, bagyo, baha, sunog at landslide, mga bulkan sasabog sa ilalim ng dagat, sa ibabaw ng lupa. Mount Apo, mark my word, sasabog yan.
So, dito na lang at maraming salamat. Bye.